Ayon nga sa latest buzz sa NBA, may banat na naman kay Coach JJ Redick. Sa live taping ng Zach Lowe Show, biro ni Chris Finch na kapag ang audience daw umuwi at gumawa ng podcast, qualified na silang mag-coach ng Lakers. Parang simpleng joke pero may tama sa narrative. Maraming hindi kumbinsido sa current direction ng team lalo na sa lineup issues. At dito papasok ang mga lumalabas na maagang numbers, lalo na tungkol kina Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Una, malinaw na nabanggit, maaga pa raw para seryosohin ang lineup data. Totoo naman yan dahil unang buwan pa lang ng season. Pero kahit noisy pa ang stats, hindi nito nabubura ang preseason doubts sa Rui plus Ayton pairing. Kasi ngayon pa lang, lumalabas ang problema sa spacing at defensive coverage. Isa sa pinakamasakit na early indicators ay yung corner threes na binibigay ng lineup na may Rui at Ayton. Nasa top sila sa buong NBA sa opponent corner 3 frequency. Alam natin na ang corner 3 ang pinaka-efficient na tira sa liga. Kapag yan ang allowed mo consistently, ibig sabihin, hirap kayo sa rotations at closeouts. Kapag ang dalawang pangunahing frontcourt players mo ang involved sa breakdown, nagiging pattern na, hindi tsamba. Isa pa, pangit din ang opponent rim FG percent numbers kapag silang dalawa ang nasa loob. So dalawang bagay ang sabay. Open threes sa gilid at easy finishes sa paint. Ibig sabihin, hindi pa sila nagkakakilala sa defensive assignments at hindi pa solid ang timing sa tulong at contests. Ito ang core ng concern. Kung hindi gumana ang Rui Ayton, babagsak ang buong defensive identity ng Lakers. Tapos dagdagan pa natin ng comment ni John Wall. Para sa kanya, kahit bumalik si LeBron mula sa injury, hindi magbabago ang realidad. OKC pa rin ang team to beat. Nagbigay siya ng respeto kay LeBron bilang playmaker dahil ito ang key kung paano siya babagay sa system ni Redick. Pero sabi nga niya, kahit short-handed ang Thunder kagabi, wala silang problema sa pag-dominate sa Lakers. Masakit marinig pero totoo. Ibig sabihin, hindi star power ang problema kundi structure, chemistry at execution. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Kung veteran playmaking ni LeBron, spacing ni Reeves at scoring ni Rui ay nandyan na, bakit hindi gumagana ang defensive backbone? Bakit hindi nagiging asset si Ayton? At bakit sa tuwing OKC ang kalaban, sobrang hirap ng Lakers? Ito ang core issue ng team ngayon. Hindi banat ni Finch ang dapat pag-initan, kundi yung stats na hindi nagsisinungaling. Maaga pa, oo, pero may malinaw ng pattern. Kung hindi mababago ang defensive discipline at rotations, lalo na sa frontcourt, magpapatuloy ang narrative na hindi pa contender ready ang Lakers ngayong season. Kaya habang maaga pa, kailangan na ng adjustments dahil hindi pwedeng every game ay post-game excuse na maaga pa naman. I-comment po ang inyong opinion sa ibabag at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!